puntuhan po natin mga kababayan, itong isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian at kinumpirma mismo ng taga-Department of Agriculture ni Secretary Kiko Laurel ng kanilang pinag-usapan sa Senado ang tungkol po dito sa grabing kasindikatuhang katalamak na ginagawa ng mga grupo at kakontraktor na mga kumpanya ni Saldico. Ayon sa report, ang mga farm-to-pocket roads. Supposedly, ito ay farm-to-market road. Mga kalsada na binubuo para dugtungan at mabigyan ng serbisyo ang mga barangay na mga liblib at malalayo upang ang mga produkto ng mga magsasaka at mga serbisyo ng mga tao na nakatira doon ay mas mapapabilis dahil sa kalsada. Yan po ang ibig sabihin ng farm-to-market road. Pero naging sindikato po ang pagpapatupad nito at naging farm-to-pocket roads. Minsan, walang kalsada pero na-release na ang pondo na 100 million. At yan po ay matagal na nangyayari. Even sa panahon po ng previous governments, may mga kakilala akong contractors na yun po ang racket nila. Kasabwat po nila dyan ang Commission on Audit, DPWH, and Department of Agriculture. Para po mapalusot ang pondo, halimbawa kung 10 kilometers ang road construction, gagawin lang nila ng mga 7 kilometers. Yung 3 kilometro ay tinirada na nila. At yung in-implement na kalsada, wala namang matino na disenyo at materials ay substandard. Kaya nga naging farm-to-pocket roads. Pero matindi itong kay Saldico, mga kababayan, na binanggit ni Senator Sherwin Gatchalian, yung mga kumpanya na nagpapatupad under kay Saldico sa mga farm-to-pocket roads na ito, na imbis na maging farm-to-market road, from an average of 15 million pesos per kilometer, ang matino na yon, mahal na yon. Ibig sabihin po, that is already a peak price cost for every 1 kilometer of farm-to-pocket road construction na farm-to-pocket road talaga. The cost could not be over 15 million per kilometer ng road construction. Kay Saldico po, na pag-alaman ng Senado through sa pag-uusisa ni Senator Sherwin Gatchalian, umaabot po sa hindi bababa ng 300 million pesos per kilometer. So sa isang 3 kilometers na kalsada na iproyekto ni Saldico, ayon sa Department of Agriculture na report, sa kasabwat ng mga taga DPWH, mga humigit kumulang ay almost 1 billion pesos ang cost ni Saldico sa kaniyang pangungontrata sa mga kalsada na supposedly ay kaya namang ikontrata at ipatupad ng maayos at matino sa maximum average of 15 million pesos per kilometer. Kay Saldico po, 300 million pesos per kilometer. Mantakin nyo yan. That means per meter or per 100 meters, kay Saldico po, 300,000. Ang standard po ng DPWH sa kontrata can only be implemented by 30,000 per 100 meters. So, or even just around 10,000 per 100 meters. Kaya nga, kaya nang kontratahin ang isang kalsada na per kilometer, pwede na po sa 10 million to 15 million. Kay Saldico, 300 million per kilometer. Sabi ni Senator Gatchalian, nakita ko yung video presentation, mas mahal pa sa tulay, mas mahal pa sa building, 300 million per kilometer. So sa 3 kilometro, 900 million or kulang-kulang 1 billion. Kaya pala tiba-tiba itong si Boy Tago, pero turista pa rin, Saldico. Pero ang lahat ng ito po, ng kasindikatuhan at pagkamapya at pagkakriminal ng ganitong uri ng panluloko, pandarambong at pangungurakot, hindi naman yan maipapatupad ni Saldico kung hindi po siya pinotektahan, hindi po siya pinayungan
at binigyan ng suporta at mga pagtutulak ng kumpas mula kay Martin Romualdez. Kasi bata-bata niya to si Saldico eh. Ito nga talaga ang naging sidekick niya para ipatupad ang istapa. Tinitingnan ko kung ilang minutos na ang aking recording sa video analysis na to. Hindi na kasi masyado nakikita ni Ka Eric, kaya pag ganun-ganun ako, no, may diferensya na siguro din ang lens, ang grado ng lens ng aking glasses. So, from a 15 million per kilometer na maximum average, maganda ng kalsada yan, to a 300 million per kilometer kay Saldico, pinayagan at mantakin mo yan, walang pagpalag ang DPWH, walang pagpalag ang Department of Agriculture kung hindi pa po ito nabulgar sa publiko. Ayun. So ilan pa po ang mga kalsada na mga proyektong may ganito po na price range na ipinapatupad ni Ginoong Saldico na 300 million per kilometer. Kaya nararapat lamang nakasuhan ito eh. Tapos makulong at bawian ng kayamanan na mula po sa pinagnakawan sa kaba ng bayan kung ang pagbabatayan ngayon ng mga ebidensya. Pangalawa, puntahan natin itong revelations na may 3 pa or 4 na mga dating security details na mga tauhan ni Saldico na galing din po sa Marines. Ang 2, ang isa daw galing sa Philippine Army at may isa pa 4 ang nagbabalak na magsagawa na rin po ng kanilang corroborating statements and sworn statements at kanilang pag-corroborate doon sa paghahayag ng kwento ni Master Sergeant Gutesa na retired Philippine Marines member ng Armed Forces of the Philippines. So itong 3 or 4 na pwede pang lumantad, no, according to a very reliable source na nalalaman niya at nakakausap niya ang grupong ito, hindi pa po yun ang kabuang kwento ng kung paano po naghahati-hatian ng pera sila Martin Romualdez at sila Saldico. Batay po sa recount and recollection nitong mga security detailed personnel kay Saldico at kay pati na rin po na tumutulong din sa mga utos ng paghahakot ng pera ni Martin Romualdez through kay Saldico. So kung itutulak po ang testimonyang ito at mailantad to the maximum sa mga mamamayang Pilipino, baka makapagbigay ito ng karagdagang lakas ng loob na gumawa na po ng hakbang ng people power na mapayapa ngunit decisive and strong committed na pagkilos ng mamamayan kung kanila pong makikita at ma-appreciate itong possibility of revelations mula po dito kay Master Sergeant Gutesa at sa mga kasama niyang ngayon po ay lumalantad na rin at handang tumistigo. Ayan. So, ngayon nakita niyo na mga kababayan na hindi lang po si Saldico ito. Sabi nga ng isang nakakakilala kay Saldico na malaking kontraktor din, si Saldico mismo ay nagbabanggit na ang lahat ng kanyang operations directly reporting and supervised ni Martin Romualdez. At ang mga pera na nakukuha at nakukulimbat nila, ang tagapag-atado si Saldico at ang iba pang kasama niya mga sindikato din na congressman. Pero pagdating kay Martin Romualdez, according to this source, si Saldico mismo ang nagsasagawa ng delivery ng mga perang ito. At isa nga sa binanggit ni Sergeant Gutesa ay nakakapag-deliver sila ng twice a week minimum sa isang linggo doon sa number 42 McKinley Road address ito ni Martin Romualdez at malaking bahayan dyan na according to him ay pinapagawa niya. So paano daw mag-deliver doon? Madali ng lusutan yun. Pag may lusot ka, alam na po na pwedeng yun ang magiging argumento mo, pero the fact na positively identified at may magko-corroborate na doon dinadala sa number 42 McKinley Road, malapit lang to sa Forbes Park na mga malalaking bahay, ay nanggagaling ang mga pundong ito at mga pera
mula doon sa tinipon kay Saldico sa Horizon Super Condominium niya at sa Valle Verde ang iba inihahatid. Pero ang pattern of criminal operations, sabi ng mga iba pang retired Marines at mga retired na mga security detailed kay Saldico, marami pa ang inihatid nila. May isa pang address na binabanggit itong Nara Street. Ang Nara Street, ang pagkakaalam ko, ay isa po yan sa mga kalye sa loob ng napakamahal na subdivision, itong Forbes Park. No? May isa dyan, kasi may mga kalye-kalye yan, mga pangalan ng kahoy na mga malalaki. No? Kaya itong Nara Street po, dyan ay may isa o dalawa pang bahay dyan, si Martin Tambaluslos. At ito ay tinuturo din na naghatid din ng pera sila Sergeant Gutesa mula kay Saldico doon sa may condominium niya na Horizon at mula din doon sa Valle Verde. Number 2, mga kababayan, ay gusto po nating i-point out itong pagkakasangkot din ni Martin Romualdez sa tinatawag na corporate fraudulent activities. Mayroon siyang property listed under his name since 1988 sa Massachusetts na sa Estados Unidos. Ang value ay mga $2.2 million at in the peso equivalent ay aabot po ng mga 130 million pesos. Yun pong halaga ng property ni Martin Romualdez Tambaluslos under his name sa Massachusetts. Pero nabigla na lang po ang lahat ng nalaman na lamang sa mundo ng mga real property dun sa Amerika na inallocate at pinatransfer ni Martin Romualdez ang bahay na ito na nasa mahigit 2 hektaryang lupain doon sa Massachusetts into a value of $1 only. Papunta po sa kanyang fraternity brother na si Andrew Casino nang sila ay nag-aaral pa sa UP, mga kababayan. At ito ay nagsasabi ang mga corporate observers na mga 1 taon pa lang po ang pagkakarehistro nito sa kumpanya ng AMI or AMI, how do you pronounce that? Pero ang nagsisilbing chairman ay si Andrew Casino, na fraternity brad nga ni Martin Romualdez dito sa Upsilon Sigma Pi. Ngayon, the value of about 130 million pesos ay kinonvert mo lang into a property ownership ng isang korporasyon na pinagdududahan na ginamit lang para itago ang mga ari-arian at mga iba pang mga assets ni Martin Romualdez sa Amerika. $1 lang ang isang property na ang value niya in the market is umaabot po ng $2.2 million. So dapat maimbestigahan din po ito, no? Sapagkat ito ay fraudulent action. Yung pagtutulak ng ari-arian o mga pagmamay-ari mo para doon mo itago sa isang korporasyon na ikaw din ang nagbuo pero may dami ka, yan po ay seryosong criminal offense yan. Kung may establish na ginawa ni Martin Romualdez na ipatransfer ang kanyang property sa Massachusetts na nagkakahalaga ng $2 million into a mind-boggling $1 para iwasan na bumukol at maimbestigahan ang mga ari-arian na pwedeng habulin later on ng gobyernong matino sa Pilipinas sa pamamagitan ng sequestration, forfeiture, and garnishment.